po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Siksikan ng tao sa hallway kung saan dinumog ng maraming fans ang sikat na artista. Sobrang sakit ng likod ko dahil natatamaan ako ng mga nagtutulakang fan ng idol kong si Lexie, isang sikat na artista. Paano ba naman kasi, bukod sa maganda siya, hindi matatawaran ang husay niya sa pag-arte. Kaya hindi katakatakang maraming humahanga sa kanya at isa na po ako roon. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Trisha, 20 years old. Madali po akong humanga sa mga artista. At kapag inidolo ko na, hindi mo ako mapipigilan hangaan ng artistang halos bukang bibig ko na sa araw-araw kong gawain. At isa na nga si Lexie, ang hinahangaan at iniidolo kong artista. Halos lahat na yata ng poster at magazine ni Lexie, binili ko na. Pati ang estilo ng pananamit niya, ginagaya ko na rin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang paghanga ko sa kanya. Nagsimula lang yon nang mapanood ko siya sa isang teleserye kung saan siya bida. Ano ba? Trisha, hindi pa ba tayo aalis dito? Ang init-init na eh. Mukhang isnabera naman yung idol mo. Tignan mo, hindi nga niya pinapansin na mga baliw niyang fan na gusto magpa-picture at magpa-autograph sa kanya eh. Grabe ka naman sa idol ko. Makapanghusga ka ah. Akala mo naman kilala mo siya. Hindi ko nga siya kilala. At mas lalong hindi ko siya kikilalanin. Lalo na sa ganyang itsura. Malaki na ang ulo niyan eh. Bahala ka na nga. Kung ayaw mo sa kanya, wag mo naman siyang husgahan. Oo na. Kapag yung idol mo ang pinag-uusapan, para kang dragon. Talaga. Siyempre, hindi ko hahayaang insultuhin siya ng iba. O siya, sige na. Parating na siya. Kailangan kong makipagsiksikan para makapagpa-picture o di kaya'y makapagpa-autograph. Oo, anong gagawin mo? Makikipagsiksikan ka rin sa mga yan? Nakita mo? Para silang baliw na gusto makakuha ng atensyon ng iniidolo nyo. Sa liit mong yan, siguradong matatapakan ka lang nila ron eh. Ay, ewan ko sa'yo. Basta gagawin ko ang gusto ko. Ang tagal ko nang pinangarap na makita siya, no? Pagkasabi ko noon sa kanya, agad akong nakipagsiksikan sa mga tao noon hanggang sa mapunta ko sa unahan. Naghiwa-hiwalay ang lahat at ganun din ako nang makita namin si Lexie na dadaan sa hallway. May event kasi siya at doon yon ginanap sa aming lugar. Nang papalapit na siya, nag-uunahan kaming iabot ang dala naming magazine at ballpen para lang makapagpa-autograph sa kanya. Pero nang mapadaan na siya sa harapan namin, hindi niya kami pinansin lahat. Ang iba na dismaya. Pero ako, Miss Winnie, hindi. Naiintindihan ko siya dahil baka pagod lang siya sa kanyang trabaho. Nang makapasok na siya sa loob, bumalik ako sa pwesto ni Kenneth, ang pinakamatalik kong kaibigan. Pakiramdam ko isa siyang bakla, pero hindi ko na lang siya inuurirat tungkol doon. Hindi rin naman siya kasi katulad ng ibang lalaki na barako kung umasta. Oh, ano na? Nga di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo eh, masama ang ugali ng idol mo. Baka pagod lang. Huwag kang judgmental dyan. Alam naman natin na hindi madaling maging artista, no? Oh, ano pang ginagawa natin dito? Dapat umuwi na tayo. Ha? Hindi muna. Siyempre, hihintayin natin siyang lumabas. Baka sa paglabas niya, pansinin na niya ako. Talagang aasa ka pa ha? Trisha, wala nang tao. Baka nga umalis na yun o di kaya hinintay niyang umalis sa mga tao. Yun nga ang maganda eh. Siguradong mapapansin niya na ako noon. Huwag mong sabihin sa akin na talagang maghihintay ka. Ganun na nga. Sige na, last na talaga to. Promise. Ay, ewan ko sa'yo. Huwag mo akong sisisihin kung inisnab ka ng babaeng yun ha. Inis na umupo si Kenneth sa may upuan na naroon. Habang ako naman, palihim na natatawa. Dahil kahit papano, sinusuportahan pa rin niya ako sa lahat ng gusto kong gawin. Sa sobrang tagal naming naghihintay, sumakit na ang mga paa ko. Siya naman nakasimangot na. Maya-maya pa, lumabas na nga si Lexie kaya napangiti ako tumakbo papunta sa kanya. Naririnig ko pa ang kaibigan kong kinatawag ang pangalan ko pero hindi ko na siya pinansin. Basta ang gusto ko lang makapagpa-autograph sa kanya.
Nang makalapit na ako sa kanya, sobrang saya ko. Talagang mapapanganga ka kapag nakita mo siya sa malapitan dahil mukhang manika ang mukha niya. Hello, Lexi! Ako nga pala si Trisha. Loyal fan mo ako. Pwede ba akong magpa-autograph sa'yo? Halakate! Hindi na pwede si Lexi, no? Kailangan niya nang umalis dahil may eksena pa siya. Pasensya na, nagmamadali kami, ha? Uy, please naman oh. Kanina pa talaga ako naghihintay sa'yo, Lexi. Isang autograph lang at picture na rin, please. Sorry talaga. Hindi siya pwede now. Sige na, please. Isang autograph at picture lang. Sobrang idol ko talaga si Lexi eh. Tsaka kanina pa kasi ako naghihintay dito. Are you crazy? Alam mo, wala akong pakialam kung fan kita ha. Hindi ko rin kasalanan kung maghintay ka. Wala naman akong sinabi, hindi ba? O ano, Bobby? Yes, wala siyang sinabi. So you may go now. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang talagang magpa-autograph sa'yo eh. Sana mapagbigyan mo ako dahil matagal ko nang pinapangarap na makita ka ng personal. At ngayong nakita na nga kita, sobrang saya ko talaga. Okay, akin na. Bilis, nagmamadali ako eh. Oo, heto na. Nagmamadali kong inabot sa kanya ang hawak kong magazine. Bigla naman niya yung hinablot at pinirmahan. Pagkatapos, ibinato niya sa akin kaya bumagsak sa lupa. Next time, wag mo akong iistorbohin. Tatandaan ko yung pagmumukha mo ha, you crazy bitch. Pagkasabi niya nun, naglakad na siya papunta sa kanyang sasakyan. Habang ang alalay naman niyang si Bobby, binulungan pa ako. Sabi ko na sa'yo eh, umalis ka na pero hindi ka nakinig. Yan tuloy. Ewan ko ba sa inyo bakit nyo ba kasi iniidolo ang babaeng yun? Ano ba, Bobby? Ang tagal ha? Ayan na. Nagmamadali siyang pumunta sa sasakyan nila. Habang ako naman, pinagmamasdan ko lang ang pag-alis ng kanilang sasakyan. Sabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ka kasi marunong makinig eh. Yan tuloy. Pinaya ka pa ng babaeng yun. Okay lang yon. Ang importante, nakapagpa-autograph ako. Tsaka natural lang sa kanila ang pagiging maarte dahil sikat na sila, no? Okay lang. Totoo ba talagang okay sa'yo ang pag-uugali niya? Oo, ayos lang sa akin. Ang importante, hindi na sayang ang paghihintay natin. O siya. Sige na, umuwi na tayo. Sa susunod, wag mo nang uulitin yan ha. Inakbayan niya ako at pagkatapos, naglakad na kami pa uwi. Magkapit-bahay po kaming dalawa, Miss Winnie, kaya may tiwala sa kanya si Inay. Nang makarating na kami, hinatid pa ako ni Kenneth sa harap ng bahay namin. Oh, paano? Uwi na ako ha. Ikaw, matulog ka ng maaga ha. Oo, sige. Salamat ha dahil sinamahan mo ko. Basta sa susunod, wag ka na magpapapansin sa iniidolo mong Isnabera. Ayoko nakikita ka nasasaktan ng kahit na sino ha. Oo, sige. O paano, papasok na ako ha. Bukas na lang ulit. Salamat. Agahan mo naman para hindi tayo mapagalitan ng supervisor natin. Oo na po. O siya, papasok na ako sa loob ha. Tumango si Kenneth. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, bumungad kagad sa akin si Inay na may hawak na sandok. Hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa, Miss Winnie. Parang ginagawa niya akong bata eh. Alam kong biro lang niya yon pero nakakahiya kung may makakita ng ginagawa ni Inay. Bakit ngayon ka lang ha, bata ka? Saan ka ba nang galing? Diyan lang ho. Tsaka bakit may hawak kayong sandok? Nagluluto ho ba kayo? Hindi. Ipapalo ko ito sa'yo. Bakit ngayon ka lang ha? Hindi na po ako bata, Inay, para salubungin niyo ng pamalo, ano? Abay kahit matanda ka na, papaluin pa rin kita. Ay si Inay talaga, oo. Hindi na nga po ako bata para salubungin niyo pa ako ng sandok. Ay, sige na, pumasok ka na. Kanina pa kita hinihintay. Mabuti na lamang at kaluluto ko lang. Kung lumamig ito bago ka dumating, talagang malilintikan ka sa akin. Pumasok na nga po kami sa loob. Pagkatapos, sinara na niya ang pinto. Habang ako naman, nag-asikaso na ng aming kakainin. Saan ka ba talaga nagpunta? Ang totoo po niyan, Inay. Nakita ko po ang idol kong si Lexi eh. Nagpa-autograph po ako para naman may remembrance ako sa kanya. Ay, pinag-aaksayahan mo talaga ng oras yung iniidolo mo, ano? Sa mukha pa lang mukhang masama ang ugali. Ay, si Inay talaga oh. Ang mabuti pa ho, kumain na lang tayo.
Kumain na nga kami. Hindi na kami nagkibuan pa dahil ang tanging tunog lang ng kutsara at tinidor ang maririnig namin. Ilang minuto lang natapos na nga kaming kumain ni Inay. Ikaw na ang maglikpit nito ha? Inaantok na kasi ko eh. Oo, sige po Inay. Matulog ka na rin ha? Mamaya malate ka na naman sa trabaho mo bukas. Tumango na lang ako, Miss Sweeney. Pumunta na nga siya sa kanyang kwarto. Habang ako naman, iniligpit ko na ang aming pinagkainan at agad ko rin yung hinugasan. Pagkatapos, naghilamos lang ako bago pumunta sa kwarto. Pagkapasok ko, napangiti ako nang maalala kong nakapagpa-autograph ako sa idol kong si Lexie. Ay, grabe! Hindi talaga ako makapaniwala na makikita ko ng personal ang idol ko. At nakapagpa-autograph pa ako sa kanya. Grabe talaga, sobrang ganda niya. Binalingan ko ang isang napakalaking poster ni Lexie na nakadikit sa pader ng kwarto ko. Sana kahit konti maging kamukha kita. Sobrang ganda mo kasi. Kaya ka nagustuhan ng maraming tao. Masayang sabi ko. Pagkatapos niyakap ko ang magazine na may pirma ni Lexie at agad na humiga. Masaya kong pinikit ang mga mata ko hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na po pala ako. Kinabukasan, maaga akong gumising. Nakita kong abala si nanay sa kanyang pagluluto, kaya nilapitan ko siya. Mukhang sarap po ng niluluto nyo ha, Inay ah. Nagugutom na tuloy ako. Abay, syempre naman, ako pa ba? Tsaka, yan ang nagustuhan ng ama mo sa akin. Namiss mo si Itay ano? Abay, syempre naman, tatay mo yun eh. O siya, sandali na lang to ha. Maaga pa naman. Sige po Inay, maghihintay na lang po ako. Umupo ka na riyan. Siya nga pala, maaga ka bang uuwi mamaya? Si Inay talaga hindi pa nga po ako nakakaalis eh. Tapos pag uwi ko na kagad ang tinatanong nyo. Abay lintik kang bata ka ha, hindi mo na lang sagutin ang tanong ko. Hindi ko po alam kung anong oras ako uuwi mamaya. O sige, siguro naman hindi ka magpapagabi ano? Hindi po, kaya lang po ko ginabi kagabi dahil hinintay ko pa ang idol ko. Sa susunod, wag mong ulitin yan. O siya, kumain ka na, baka mahuli ka pa. Hindi po ako mahuhuli, Inay. Kasama ko naman si Kenneth eh. Tsaka mas mabagal pa yung kumilos kesa sa akin, no? Ah, mas mabagal pa sa'yo? Oho, ewan ko ba ron? Halata ko naman kasing berde rin ang dugo niya, hindi lang umaamin. Wala namang masama kung magpapakatotoo siya eh. Ay, alam mo, mas maganda ngang kasama ang katulad nila. Pero parang hindi naman bakla si Kenneth, anak. Ewan ko lang ho, Inay, pero siguradong magiging masaya ako kapag umamin na siya. Ay nako, sige na, baka mahuli ka pa. Niyakap ko na si Inay at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos, lumabas na ako. Sakto naman na nakita ko roon si Kenneth na naghihintay sa akin. Ang kupad mo naman. Tanghali na oh. Bakit palagi ka nalang late gumising? Ano bang pinagpupuyatan mo ha? Sorry naman. Akala ko kasi magpapatanghali ka eh. Tsaka wala ka nang pakialam doon, no? May pakialam ako. Dahil nadadamay ako sa kakuparan mo. Oo na, oo na. Anong magagawa ko kung masarap akong matulog? Ay, ewan ko sa'yo. Tara na nga, mag-abang tayo ng masasakyan sa may kanto. Okay. Agad naman siyang naglakad kaya naman hinabol ko siya. Hindi ko malaman kung ano ba ang gusto niyang maging katauhan eh. Madalas kumikilos siya katulad ng mga babae at minsan naman kumikilos siyang panlalaki. Habang naglalakad kami, hindi ko na napigilan pang magtanong sa kanya. Kenneth! Ano yun? May gusto lang akong itanong sa'yo pero huwag kang magagalit ha. Sige, ano ba yun? Magtapat ka nga sa akin. Anong magtapat? Anong pagtatapat ko sa'yo? May tinatago ka ba sa akin? Pakiramdam ko hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo eh. Ano ba yung sinasabi mo ha? Ikaw lang nakakaintindi niyan eh. Wag na nga. Tsaka ko na lang ulit itatanong sa'yo. Hindi na nga ako ulit nang ulit sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarating na nga kami sa kanto. Doon nag-abang kami ng masasakyan. Ilang sandali lang, nakasakay na rin kami sa wakas. Grabe ang tagal nating naghintay ah. Halos 1 oras yata yun eh. Kasalanan mo kasi. Kung hindi ka sana nagkupad, kanina pa tayo nakarating. Wow ha, ako pa talaga. Oo, ikaw talaga. Dahil hindi ka man lang tumawag, kaasar ka eh.
Hindi ko na nga siya pinansin pa, Miss Winnie. Naiinis kasi ako sa kanya eh. Kaya sa tuwing nahuhuli ko siyang tumitingin sa akin, iniisnaban ko siya. Ang hindi namin alam na ang lahat ng mga pasahero roon nakatingin sa amin. Halos lahat sila kinikilig. May hindi na rin nakapagpigil, agad kaming tinanong kung magkaano-ano raw ba kami. Sasagutin ko na sana yon nang biglang magsalita si Kenneth. Girlfriend ko po siya. Pasensya na kayo kung nagtatalo kami may sumpong kasi yung girlfriend ko eh. Hindi ho no, magkaibigan lang ho kami. Pasensya na po. Ano bang pinagsasabi mo? Uy, pasensya na ho sa inyo May sumpong talaga tong girlfriend ko eh. Nagtawanan ng mga naroroon, kaya naman palihim ko siyang kinurot sa tagiliran. Pagbaba namin sa jeep, hindi ko pa rin po siya kinikibo. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Ay, oo naman. Hindi pa ba halata? Sorry na. Joke lang naman kasi yun eh. Alam mo naman na ayokong nalilate tayo sa trabaho. Joke mo yung pagmumukha mo. Bakit mo sinabing girlfriend mo ko? At anong sinasabi mong may sumpong ako, ha? Wala lang. Tsaka totoo naman na may sumpong ka kanina eh. Sa susunod kapag inulit mo yon, lagot ka talaga sa akin. Napakamot na lang siya ng kanyang ulo. Nauna na akong pumasok sa kanya. Pagkatapos, inasikaso ko na kagad ang trabaho ko. Habang abala ko sa pag-check ng mga paninda, narinig ko ang mga kasamahan ko sa trabaho. Kaya naman pasimple ko silang pinakinggan. Napag-alaman ko na may concert daw si Lexie. Kaya naman na-excite ako. Huy, anong pinapakinggan mo dyan? Ay butiki ka! Bakit ka ba nang gugulat ha? Tsaka wala ka na ron. Nagpagulat ka naman. Ang sabihin mo, nalaman mong may concert ng isnabera mong idol. Ewan ko sa'yo. Ano naman ngayon sa'yo kung may concert siya ha? Hindi ka naman interesado sa kanya. Talagang hindi ako magiging interesado sa katulad niya. Alam mo kung ano ang gawin mo? Magtrabaho ka na lang dyan. Baka mamaya makita ka ng supervisor natin, mapagalitan ka pa. Palibhasa ang KJ mo kasi. Diyan ka na nga. Iniwan ko na siya roon, Miss Winnie. Pumunta na lang ako sa likuran para i-check ang iba pang paninda. Nang matapos, pumunta na lang akong mag-isa sa kantin. Nagugutom na kasi ako ng mga oras na yun eh. Hindi mo talaga ako hinintay Talagang hindi kita hihintayin ano? Galit ka pa rin ba sa akin? Oo, kaya pwede ba layuan mo ko? Wala ako sa mood para makipag-usap sa'yo. Sorry na kasi. Ito naman parang hindi kaibigan Para makabawi ako sa'yo, sasamahan kita sa concert ng idol mo bukas. Talaga? Ayan! Okay na, sige na. Bati na tayo. Yes! Napakamot na lang sa ulo si Kenneth. Umorder na nga siya ng pagkain at nagulat ako na 2 ang in-order niya. Libre ba yan? Oo! Ayaw mo ba? O sige, babalik ko na lang to. Uy, teka. Sinabi ko bang ayaw ko? Natawa na lang si Kenneth. Pagkatapos kumain na nga po kami. Nang matapos agad kaming bumalik sa trabaho. Iginugol na nga namin ang oras sa pagtatrabaho hanggang sa mag-uwian na. Ay, nakakapagod. Ang sakit ng likod ko. Nagsisipag-sipagan ka kasi. Alam mo naman na pantay-pantay ang sahod natin dito. Pero halos ubusan mo na ng trabaho ang iba nating kasamahan eh. Kesa naman sa'yo, masyado ka kasing tamad kaya pinapagalitan ka ng supervisor natin. Tsaka lubayan mo na nga muna ako sa oras ng trabaho. O siya, sige na. Umuwi na tayo, halika na. Naglakad na nga kami. Hindi na kami nag-commute para makatipid kami sa pamasahe. Pagdating ko sa bahay, agad akong naligo dahil nakaramdam ako ng alinsangan. Oh, bakit ka naligo? Kagagaling mo lang sa trabaho, baka mapasma ka. Hindi ho ako mapapasma, inay. Hindi naman sobrang bigat ng trabaho ko eh. Kahit na, ang tigas talaga ng ulo mo, oo. Kapag nagkasakit ka, hindi naman ako ang mahihirapan, ikaw din. Ay nako inay, ang mabuti pa pagsaluhan na lang po natin itong binili ko. Inilabas ko ang isang supot na may lamang pansit at puto na binili ko sa karinderya. Umupo na si inay habang abala ko sa pagsasali ng pansit sa plato. Ay siya nga pala, kumusta kayo ni Kenneth? Ayos lang ho inay, bakit nyo naman ho naitanong? Wala naman, pansin ko lang kasi na para kayong hindi magkaibigan eh. Ho?
Kung iniisip nyo na magkaaway kami, nagkakamali ho kayo, Inay, ha? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Para kasing may namamagitan sa inyong dalawa. Sa bagay naman kayong dalawa. Inay naman, alam nyo naman na bakla yun eh. Sinabi ko na ito sa inyo noon. Ayaw lang talagang umamin ni Kenneth. Pero kitang-kita naman sa kilos niya. Mukhang hindi naman ganun ang nakikita ko sa kanya. Ang mga tingin niya sa'yo, ibang-iba. Pakiramdam ko nga, gusto ka niya. Yun, magkakagusto sa akin? Inay, malabo hong mangyari yun, ano? Ay, o siya, sige, kumain na tayo. Mukhang masarap tong dala mong pansit at puto, Natawa na lang ako kay Inay. Alam kong botong-boto siya kay Kenneth, Miss Winnie. Pero pakiramdam ko kasing bakla ang kaibigan ko eh. Pinagsaluhan na nga lang namin ang pagkain. At nang matapos, niligpit ko na ang aming pinagkainan. Trisha, pupunta na ako sa kwarto ko, ha? Ikaw nang bahalang magluto ng hapunan. Gusto ko munang matulog eh. O sige po, Inay, ako na pong bahala rito. Pumunta na nga sa kanyang kwarto si Inay habang ako naman abala sa pagliligpit ng aming pinagkainan. Hinugasan ko na ang mga pinggan. Pagkatapos, sinimulan ko na rin ang pagluluto. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin po ako. Pumunta muna ako sa kwarto ko para maghanap ng maisusuot ko sa concert ng idol kong si Lexie. Nang makahanap na ako, agad ko itong inilagay sa may lamisita na naroon sa kwarto ko. Bukas, makikita na kita ulit, idol ko! Sobrang saya ko ng mga oras na yon. Pagkatapos muli akong lumabas. Pumunta ako sa sala para manood ng TV. Sakto namang may pelikula at pinagbibidahan pa yun ni Lexie. Kaya naman sobrang tuwa ko. Lumabas na rin si Inay at tumabi sa akin. Ano na ba niyang pinapanood mo? Horror ho, Inay. Sakto, pinagbibidahan pa ng idol ko. Ang galing niya talagang umarte, grabe. Nako, ang taas naman ang tingin mo sa kanya. Para sa akin hindi naman siya magaling eh. Tingin ko nga napakayabang niyang artista. Ay si Inay naman, para ho kayong si Kenneth eh. Pareho kayong galit kay Lexie. Alam niyo bang mabait yan, Inay? Siyempre pagod lang kaya uma-attitude kung minsan. Kasi masama ang ugali niya. Hindi ko nga alam kung bakit ang daming umiidolo sa kanya eh. Dahil maganda siya, Inay, at talented pa. Hindi naman tinitignan ng karamihan ng ugali ng tao eh, lalo ng mga supporters. Ay, ewan ko ba sa inyong mga kabataan? Palagi nyo na lang yan pinagtatanggol. O siya, sige na. Maghapunan na tayo para makapagpahinga ka na rin. Sige ho, Inay. Pinatay ko na nga ang TV. Pagkatapos pumunta kami sa kusina kung saan inihanda ko na ang aming hapunan. Inay, bukas nga po pala. Hindi po ako papasok sa trabaho Total, sahod ko na rin naman po bukas eh. Sino ang kukuha ng sahod mo? Sa bagay, nandun naman si Kenneth. Hindi rin ho siya papasok bukas dahil sasamahan niya ho ako. Kaya kukunin na lang ho namin ang sahod namin mamaya. Kung may gusto ho kayong ipabili, sabihin niyo na ho sa akin, Inay. Bumili ka na lang ng pangangailangan natin dito sa bahay. Sige ho. Kukuha lang po ako ng 2,000 sa sahod ko. Tapos sa inyo na po ang lahat. Ano ka ba naman? Pinagpaguran mo yan ng halos kalahating buwan, tapos hindi ka magtatabi ng para sa sarili mo. Huwag niyo na po akong isipin, matanda na po ako, Inay. Ay, tama na nga ang drama. Kumain na tayo. Natawa na lang ako sa sinabi ni Inay. Ipinagpatuloy na nga namin ang pagkain at makalipas lang ang ilang minuto, natapos na rin kami. Ako na ang naglikpit at naghugas ng aming pinagkainan. Si Inay naman pumunta sa kanyang kwarto. Nang matapos ako, dumiretso na rin ako sa kwarto ko. Muli akong tumingin sa poster ni Lexie na nakadikit sa dingding at niyakap ko ang una na may mukha niya. Ay grabe, ang ganda mo sobra! Sana ako na lang ikaw. Kapag nangyari yon, sigurado akong marami ring magmamahal sa akin. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko namalayan ang oras dahil excited ako para bukas. Maya-maya lang, nagpasya na lang akong matulog. Kinabukasan nga pagising ko, maaga akong gumayak. Kailangan kasi naming makipag-unahan sa harapan. Sakto naman, naghihintay na sa akin sa labas si Kenneth. Kanina ka pa ba rito? Hindi naman. Kararating ko lang. Akala ko naghintay ka na naman ng matagal eh. Tara na.
Daanan na natin ang sahod natin. Agad akong tumango sa kanya. Pinuntahan muna namin ang supervisor para kunin ang aming sahod. Pagkatapos, nagpaalam na rin kami na magli-leave sa araw na yon. Nang sandaling makuha na namin, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at nagpunta na kami sa concert ni Lexie. Maaga pa lang marami ng tao, kaya naman nakipagsiksikan na kami hanggang sa makarating kami sa harapan ng entablado. Sakto namang may bakanting upuan sa mismong harapan. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at umupo na kami ng mabilisan. Anong oras ba darating ang isnabera mong idol? Ito naman oh, kaasar ka talaga. Hindi nga isnabera yon, pero maya-maya pa siguro darating yon. Sana sinabi mo para nakabili pa tayo ng pagkain at inumin natin. Huwag mo nang alalahanin pa yon. May dala ko rito oh. Wow! Talagang pinaghandaan mo, ha? Siyempre naman, ako pa ba? Tsaka alam ko naman na dadagsa ang maraming tao at hindi tayo basta makakaalis kaya naman naisip ko na magdala na. Dumagsa na ang maraming tao. Halos lahat nagsisiksikan na. Maya-maya lumitaw na ang host at nagsalita na. Halos tumagal ng 1 oras bago lumabas ang idol kong si Lexie. Naghiyawan at palakpakan ng mga naroon nang lumabas si Lexie. Oh, go Lexie! Grabe naman ang lakas ng boses mo. Pwede bang hinaan mo? Ay, huwag ka nga umepal, please. Magsisimula na siya. Oh, ay, naku, ayoko mabad mood ngayon sa araw ng concert ng idol ko ha. Huwag mo akong iinisin. Nagsimula na nga ang tugtog at nagsimula na ring sumayaw si Lexie. Lalong naghiyawan ang mga manonood nang mag-perform na siya sa stage. Halos lahat napapaindak, lalo na po ako, Miss Winnie. Pansin ko naman na hindi natutuwa si Kenneth pero hinayaan ko na lang siya. Kumanta, sumayaw, yan ang ginawa ni Lexie hanggang sa matapos ang kanyang concert. Bago kami umalis, umasa kaming lahat na makakapagpa-picture sa kanya. Pero pangiisnab lang ang kanyang ginawa. Halos lahat na dismaya maliban sa akin. Tumayo ako at akmang lalapit kay Lexie nang pigilan ako ni Kenneth. Oo. Saan ka pupunta? Kay Lexie, magpapapicture ako no? Tsaka iaabot ko to sa kanya. Ha? Wala namang nagawa si Kenneth nang tumakbo ko papalapit kay Lexie. Hinarangan naman ako ng mga guard pero nagpumilit ako. Ay, idol! Papicture naman oh! Ay, pasensya na ha, hindi pwede. Nagmamadali si Lexie. Sige na, kahit sandali lang para naman may remembrance ako. Alam mo, mapapaya ka lang sa kanya. Hindi yan interesado sa ganyan. Lexie! Sana pagbigyan mo naman ako. May ibibigay din kasi ako sa'yo eh. Pwede ba? Huwag kang ang istorbo. Pagod na ako no? At gusto ko nang magpahinga. Ay, sorry talaga. Eh sige, next time na siguro. Pero sana tanggapin mo tong regalo ko sa'yo. Ang cheap ha? Pero tatanggapin ko to. Baka sabihin mong hindi ko tinatanggap eh. Yak, bulok naman to no? Nakakadiri ang regalo niya. Akin na. Baka mamaya ipahiya mo pa ako sa labas pag hindi ko ito tinanggap. Salamat. Agad naman siyang umalis. Kaya naman bumalik ako sa kinaroroonan ni Kenneth. Pansin kong galit pa rin siya. Ang tagal mo naman dun. Hindi ka na nga pinapansin eh. Pinipilit mo pa ang sarili mo. Kita naman na napilitan lang siyang tanggapin yung binigay mo eh. Inabot ko lang ang regalo ko. Tsaka walang masama doon no. Basta ang mahalaga sa akin, tinanggap pa rin niya. Tsaka naiintindihan ko siya. Nakakapagod kayang mag-concert. Tinanggap naman ba? Oo. Kaso hindi ako nakapagpa-picture. Nagmamadali kasi siya eh. At wala na raw siyang oras. Ang sama talaga ng pag-uugali ng idol mo. Balang araw, kakarmahin din yan. Hindi mo nakikita ang ugali niya dahil nabulag ka na sa pagkagusto sa kanya. Iniidolo mo. Nakna ka naman sama ng ugali. Hoy, grabe ka naman ah. Halika na nga, nagugutom na ako eh. Ay, buti nakaalala ka ng gutom. Alam mo ba na kanina pa rin ako gutom na gutom, no? Sorry na, bawi na lang ako sa'yo ha. Promise. Hinila ko na nga siya palabas. Pumunta kami sa isang karinderya na malapit lang doon. Kumain na muna kami bago ako nagpasama sa kanya sa palengke para mamili ng mga pangangailangan sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin akong mamili. Hindi ka mamimili? Hindi na. May stock pa kami sa bahay eh.
Sa bagay, may pera nga kayo, kaya hindi nyo kailangan gumastos ng gumastos. Gumagastos rin kami pero hindi ganun kalaki. Okay, ililibre na lang kita para pambawi ko sa pagsama mo sa akin. Uy, hindi na. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Okay, o siya, tara na. Uy, thank you ulit ha dahil sinamahan mo ko ha. Ano pa nga bang gagawin ko? Kapag hindi kita sinamahan, sigurado magtatampo ka naman sa akin. Ang hirap mo pa naman suyuin. Sumakay na nga kami sa jeep. Makalipas ang ilang minuto, nakauwi na rin po kami. Pagbaba namin, agad siyang nagpaalam. O paano, pasok na ako sa bahay ah. Salamat ulit ha. Walang anuman. Uy, bukas ha, gumising ka na maaga para maaga tayo makapasok. Oo, basta wag mo akong iiwan bukas ha. Promise, maaga akong gigising. O sige, uwi na ako ha. Pumasok na nga ako sa loob ng bahay. Naabutan ko naman si inay na abala sa pagluluto habang pakanta-kanta pa. Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Ay, aba, anak! Mabuti at maaga yatang natapos ang concert ng idol mo. Uy, pakanta-kanta ka pa, inay ha? Pero opo, inay, maaga pong natapos ang concert eh. Pero wala siyang gana sa pagpe-perform eh. Hayaan mo na. Ganyan talaga kapag lumalaki na ang ulo. Talagang tatama rin na. Inay naman oh, hindi ho ganun yun. Ay, heto ho, kainin nyo ang pasalubong ko. Masarap po yan. Iniabot ko nga sa kanya ang binili kong kakanin sa palengke. Paborito kasi yun ni inay eh. Inilagay ko na nga sa lalagyan ng mga grocery na binili ko. Pagkatapos pumunta na ako sa banyo para maligo. Makalipas ang ilang minuto natapos na rin po ako. Paglabas ko sa banyo, nasa sala si inay, nanonood ng TV. Kaya naman tumabi na ako sa kanya. Kumain ka na ron hanggat mainit pa ang sabaw. Busog pa ho ako inay. Kumain ho kasi kami sa karinderya eh. Sige. Panghapunan na lang natin yung niluto ko. Sige ho. Hindi na kumibo pa si inay. Nanood lang siya ng TV. Ako naman, nakaramdam ng inip kaya naman pumunta ako sa kwarto ko. Umupo ko sa upuang nakaharap sa salamin. Pinagmasdan ko po ang itsura ko. Maganda naman ako pero hindi katulad ng ganda ni Lexi. Kaya naman kumuha ko ng makeup at sinubukan kong gayahin ang postura ni Lexi. Bagay naman sa akin. Pero hindi pa rin kita kamukha, Lexi. Pero sa araw na to, gagayahin ko lahat ng ginagawa mo. Desidido kong sabi sa sarili ko. Nang araw na yon, binago ko ang style at pati na rin ang ayos ng buhok ko. Kaya nang makita ko ni Kenneth kinabukasan, hindi niya maiwasang mapatingin sa akin. Teka, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari sa itsura mo? Uy, anong ibig mong sabihin? Bakit? Hindi ba bagay? Bagay naman, pero parang ano kasi? Anong ano? Para kasing ginagaya mo yung si Lexi. Akala ko nga kanina ikaw siya eh. Pero naisip ko na hindi naman pupunta yun sa ganitong lugar, no? Totoo ba? Kamukha ko na ba siya? Alam mo bang pinaghirapan ko to? Hindi. Napagkamalan lang kita, no? Malayong maging kamukha ka niya. Dahil mas maganda ka sa kanya. Ewan ko sa'yo, nambola ka pa. Tara na nga! Sumakay na nga kami sa jeep. Nang makarating kami roon, pinagtitinginan ako ng mga kasamahan namin sa trabaho. Ang iba pinupuri nila ako at ang iba naman sinasabing gaya-gaya raw ako. Pero hindi ko sila pinakinggan, Miss Winnie. Grabe naman ang mga buwisit na yan. Kapwa babae pa talaga ang kukutsa sa akin. Hayaan mo na. Inggit lang sila sa'yo. Ikaw, hindi ka ba naiinggit? Bakit naman ako maiinggit? Kasi alam kong gusto mong maging isang babae, di ba? Promise, tanggap naman kita eh. Kaya sana magpakatotoo ka na sa sarili mo at sa akin, ano? Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Matagal ko nang alam. Ayaw mo lang aminin sa akin na isa kang bakla. Huwag ka nang magmaang-maangan dyan, ano? Nagulat naman ako nang bigla siyang tumawa, kaya naman napakamot na lang ako sa aking ulo sa naging reaksyon niya. Anong sabi mo? Ako?
Bakla? O bakit? Hindi ba? Baka gusto mo akong subukan ha? Para malaman mo kung bakla talaga ako. Ayokong binibiro ng ganyan ha? Siniseryoso ko yun. Hoy Kenneth, ang bastos mo ha? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo ha? Grabe ka ha? Alalahanin mo magkaibigan tayo. Eh kasi sabi mo, bakla ako eh. So para mapatunayan ko na hindi ako bakla, susubukan ko sa'yo. So hindi ka bakla? We, hindi nga. Hindi no, straight ako. Tsaka, saan mo ba nasagap yan ha? Hindi ako makapaniwalang hindi pala siya bakla. Nakaramdam tuloy ako ng hiya sa kanya. Kaya naman napakamot na lang ulit ako sa aking ulo. Ay, sorry. Akala ko kasi Akala mo na ano? Di ko akalain na ganyan pala ang tingin mo sa akin. Grabe ka naman, kaibigan pa naman kita. Hindi Akala ko lang talaga. Sorry naman, tao lang, nagkakamali rin. Di bale, kaibigan naman kita eh, kaya pinapatawad kita. Basta wag mo nang uulitin yan ha. Sorry talaga. Anong pwede kong gawin para makabawi? Kahit anong gusto mo, susundin ko. Makabawi ah. Libre mo na lang ako ng pananghalian. Yun na lang ang paraan para makabawi ka sa akin. Sige. Kung hindi lang kita kaibigan, hindi kita susundin eh. Siya, sige na. Magtrabaho na tayo. Baka mapagalitan pa tayo eh. Nagsimula na nga kaming mag-imbentaryo ng mga produkto namin. Umaga pa lang, pagod na kami kaya naman pagdating ng tanghali, agad ko nang niyaya si Kenneth. Ay, ang dami nating ginawa no? Nagutom talaga ako. Ay, sige. Mag-order ka na. Nagugutom na rin ako eh. Ikaw na lang ang umorder. Ayoko. Gusto ko ikaw mag-order. Ikaw na lang, please. Napabuntong hininga na lang siya at umorder na nga ng pagkain namin. Habang naghihintay ako, may biglang lumapit sa akin. Sakto namang dumating si Kenneth. Dala ang order namin. May problema ba? Sino siya? Siya yung nakilala ko sa concert. Siyang kaibigan ko si Kenneth. Kenneth, siya si Marcus. Nakipagkamay kay Kenneth ang lalaki. Agad naman niya yung tinanggap at pagkatapos, umorder na rin ang lalaki at nakisalo siya sa pagkain namin. Nang matapos, nagpaalam na ako sa kanya habang si Kenneth naman tahimik lang. Uy, bakit ang tahimik mo? Kanina ka pa hindi umiimik ka. Wala. May iniisip lang ako. Ano naman ang iniisip mo? Bakit ko sasabihin? Tsaka hindi na importante yun, no? Hindi na lamang ako kumibo hanggang makarating ulit kami sa supermarket. Hanggang sa magsimula ulit kaming magtrabaho. Hindi pa rin niya ako kinikibo, kaya naman nag-aalala talaga ako sa kanya, Miss Winnie. Maging sa pag-uwi namin, hindi pa rin niya ako pinapansin. Uy, Kenneth! Galit ka ba sa akin dahil sa pagtawag ko sa yung bakla, ha? Hindi ako galit sa'yo. Uwi na ako, ha? Uy, teka lang naman! Sorry na kung may nagawa akong mali sa'yo. Imbis na sumagot, naglakad siya pa uwi sa kanila. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ako. Pagkapasok ko sa bahay, napansin ako ni inay na tahimik. Oh, bakit ang tahimik mo at nakasimangot ka pa? Wala ho inay. Pagod lang ho ako. Bakit parang hindi yan ang nakikita ko? Nag-away ba kayo ni Kenneth ha? Hindi ho. Pero hindi po niya ako pinapansin inay eh. Bakit? May ginawa ka bang hindi maganda na iginagalit niya? Bukod ho sa pagtawag ko sa kanyang bakla, may isang lalaki na nakipagkaibigan sa akin. Yung nakilala ko po sa concert noon. Baka naman nagseselos siya. Hindi naman po siguro, inay. Hayaan ko na nga lang muna siya. Sigurado ka bang wala kayong relasyon? Hay, inay, wala nga ho. Pupunta na nga lang ho ako sa kwarto ko. Tumango na lang si inay. Pagkapasok ko, humiga kagad ako. Hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Nang magising ako, madilim na kaya naman bumangon na ako at pumunta sa kusina. Sakto naman na naroon si inay, abala sa pagluluto. Mabuti at gising ka na. Mukhang napagod ka ha. Hindi ho. Napasarap lang po ang tulog ko. Ganun ba? O sige, maghapunan na tayo.
Kumain na nga kami. Nang matapos, pumunta na si inay sa sala habang ako naman naglikpit ng pinggan bago dumiretso ulit sa kwarto ko. Inisip ko kung bakit ganun ang reaksyon ni Kenneth. Para hindi ko masyado maisip ang kaibigan ko, nag-ayos na lang po ako ng kwarto at muling tinitigan ang mga posters ng idol ko. Kinabukasan, maaga akong nagising at nag-ayos na ng aking sarili. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko kung ano bang dahilan ng galit ni Kenneth sa akin. Paglabas ko, wala rin po doon si Kenneth. Pagdating ko sa trabaho, nakita ko siyang masayang nakikipagkwentuhan sa katrabaho namin. Akmang lalapitan ko sana siya nang bigla naman siyang umalis. Isang linggo niya akong hindi pinansin at hindi na rin sinamahan sa pangalawang concert ni Lexie. Hindi na ako nakatiis kaya kinumpronta ko na siya. Iniiwasan mo ba ako, ha? Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita iniiwasan, no? Tsaka bakit ko naman sa'yo gagawin yun? Talaga? Bakit parang yun ang nararamdaman ko? Palagi mo na lang akong iniiwasan. Nararamdaman mo lang yan. Pero hindi kita iniiwasan. O sige na, marami akong trabaho eh. Ayoko mapagalitan ng supervisor natin. Ano ba kasing ikinagagalit mo, ha? Wala naman akong naaalalang ginawang mali sa'yo eh. Sabihin mo naman sa akin. Wala. Ano naman ang ikagagalit ko sa'yo? So hindi mo talaga maintindihan. Magsasalita pa sana ako nang umalis na siya, pero hindi ko na lang din siya tinawag pa. Nagtrabaho na lang ako para hindi ko maisip pa ang tungkol sa amin ni Kenneth. Makalipas ang ilang linggo, marami na talagang nagbago. Hindi ko na namalayang sobrang naa-addict na pala ako kay Lexie at halos sa kanya na umiikot ang mundo ko. Hindi ko na rin po iniisip pa si Kenneth. Isang araw, dumalaw ako sa set ng idol ko. Nakasalubong ko naman sina Lexie at Bobby na nagtatalo, kaya hindi ko na iwasang lumapit sa kanila. Ang tanga mo talaga. Kahit kailan wala ka talagang kwenta. Alam mo, nagtitiis lang ako sa pag-uugali mo, no? Kung hindi ko lang kailangan ng trabahong to, naku, iiwan na kita. Then go! Umalis ka, wala akong pakialam. You're fired, you ugly gay. Ang sama talaga ng pag-uugali mo. Ewan ko ba kung bakit ang dami mong fans? Dahil gusto nila ako. Kaya umalis ka na, pwede ba? Idol, pwedeng pa-picture kahit saglit lang oh. Ikaw na naman? Baliw ka ba ha? Hindi ka ba nagsasawa sa ganyan ha? Puro ka pa-picture. Ay, sorry. Sobrang idol lang talaga kita. Hindi mo ba nakikita? Ginagaya nga kita dahil gustong gusto kita eh. Yuck! Hinding-hindi mo ako magagaya dahil unang-una ang cheap mo at ang pangit mo. Kaya please lang ha, tumigil ka sa panggagaya sa akin dahil kahit kailan hinding-hindi mo ako mapapantayan. Grabe! Pati ang tagahanga mo, binabastos at pinapahiya pa? Ay, alam mo, kalimutan mo na yung idol mo na yan. Bruha yan! Impaktita! Sobrang sama talaga ng pag-uugali niyan, no? Ayos lang. Kasalanan ko rin naman eh. Mainit ang ulo, tapos pinilit kong magpa-picture. Masyado ko kasi siyang pinilit sa ayaw niya eh. Ano pang hinihintay mo ha? Umalis ka na! Talagang aalis ako. Ito ang pakatatandaan mong babae ka ha. Balang araw, malalaos ka rin. In your dreams. Tandaan mo tong araw na ito ha. Gaga ka. Hindi man ngayon o sa susunod na bukas, sisiguraduhin kong babaksak ka. Ikaw naman, kung ayaw mong masira ang buhay mo, layuan mo na yung tsaka mong idol. Umalis na nga si Bobby. Tinignan ko na lang siya habang papalayo. Nang makaalis na siya, agad akong nakaisip ng isang magandang ideya. Kung wala ng PA si Lexie, ako na lang ang papalit. Ano pang tinutunganga mo dyan? Bakit hindi ka pa rin umaalis? Ano kasi, di ba wala ka ng PA? Pwedeng ako na lang? Promise, hindi ako magiging pasaway. Aayusin ko ang trabaho ko. Sigurado ka? Oo naman, idol na idol kaya kita. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Okay, sige. Bukas na bukas, maaga kang pumunta sa kondo ko. Ibibigay ko ang address at cellphone number ng manager ko, ha? Agad ko naman yung tinanggap. Pagkatapos, umalis na siya. Sobrang tuwang-tuwa ko kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-resign sa araw ding yon sa pinagtatrabahuhan ko. Nagulat ang lahat, maging si Kenneth, nang malaman niyang magre-resign na ako sa trabaho.
Pagka-uwi ko sa bahay, agad kong sinabi kay inay ang magandang balita. Oh, parang ang saya mo ha? May bago na ho akong trabaho, inay. Anong ibig mong sabihin? Umalis na ho ako sa supermarket, inay. PA na ho ako ng idol kong si Lexie. Ano ka mo? PA ka ni Lexie? Ay, di bale. Alam ko naman na joker ka eh. Hindi nga ho ako nagbibiro, inay. Umalis na ho ang PA niya. Kaya nag-apply po ako sa kanya. Kung yan ang gusto mo, wala naman akong magagawa eh. Hindi naman kita pipigilan sa lahat ng gusto mo. Basta papayuhan lang kita ha, anak. Hindi kita pipigilan dahil alam mo na kung ano ang tama at mali. Pero sana, huwag mo nga hayaan na alipustahin ka ng babaeng yon. Salamat po, inay. Huwag po kayong mag-alala. Alam kong hindi niya gagawin sa akin yon. Niyakap ko si inay sa sobrang tuwa nang pumayag siyang maging PA ako ni Lexie. Sa unang araw ko, halos mapagod ako sa kasusunod sa mga utos niya at sa pagbibitbit ng mga gamit niya. Halos magutom na ako, pero hindi ako pwedeng kumain hanggat hindi pa siya tapos. Nang matapos siya, nagpaalam akong kakain muna sandali. Lexie, pwede ba ako magpaalam? Ma'am Lexie, ano bang ipapaalam mo? Bilisan mo dahil iritable ako ngayon. Sorry po, Ma'am Lexie. Gusto ko lang hong kumain. Nagugutom na po kasi ako eh. Simula almusal, hindi pa po ako kumakain. Hindi pwede. Hindi pa tapos ang photoshoot. Tsaka wag ka nang umangal pa dyan, ha? Pero alauna na ho eh. Ang dami mong reklamo. Gusto mo bang tanggalin kita, ha? Naku, hindi ho. Sige, hihintayin ko na lang kayong matapos. Wala akong nagawa kundi bumalik sa pwesto ko at maghintay hanggang sa matapos siya. Gutom na ako, pero kailangan ko yung tiisin. 3:00 na ng hapon nang matapos ang photoshoot niya at hilo na rin ako dahil sa gutom. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ang haggard ng pagmumukha mo? Pasensya na ho. Gutom na ho kasi ko eh. Ganun ba? O sige, kumain ka muna. 10 minuto lang ha. Kailangan tapos ka ng kumain dahil may pupuntahan pa tayo. Nagmamadali akong lumabas at pumunta sa karinderyang malapit lang doon. Sa sobrang gutom ko, naparami po ako ng kain. Nang matapos akong kumain, nagmamadali akong bumalik kay Lexie. Nakita ko namang nakikipagkwentuhan pa siya sa kapwa niya artista. Mabuti naman at tapos ka na. Late ka ng 5 minutes ha? Ay, sorry po, Ma'am Lexie. Hindi na ho mauulit. Talagang hindi na yan mauulit dahil kung hindi, tatanggalin na kita sa trabaho mo. Hindi na mauulit. O siya, sige na. Bitbitin mo ang lahat ng yan at ilagay mo na sa kotse. Agad ko siyang sinunod. Sobrang bigat ng mga dala ko kaya halos hindi ko na mabuhat ang mga yun. Buti na lang at may tumulong sa akin. Nang makasakay na kami, dumiretso kami sa isang resort para sa isa pa niyang trabaho. Halos 11:00 na ng gabi nang matapos siya. Pag-uwi ko, pagod na pagod ako at hindi na rin ako nakakain pa ng hapunan. Kinaumagahan, inaantok pa rin ako at masakit ang buong katawan ko. Pagbangon ko, dumiretso ako sa kusina at sakto namang naroon si inay. Oh anak, anong oras ka ba nakauwi kagabi? 11:00 na ho inay eh. Pasensya na ho kung ganung oras ako nakauwi ah. Bakit ganun katagal ang uwi mo? Marami ho kasing tinrabaho si Lexie eh. Tsaka ganun naman ho yata talaga ang lahat ng artista eh. Magtatrabaho ka pa ba sa kanya? Alam mo, umalis ka na lang para hindi ka na nahihirapan pa, anak. Ho? Sa una lang naman ho ako mahihirapan. Pero pag nakasanayan ko na ho ito, madali na lang to. Ay, sige, sinabi mo eh. Ay, siya nga pala. Pumunta rito si Kenneth. Kukumustahin ka sana kaso wala ka pa. Wow, naalala pa pala niya ako. Akala ko kasi hindi na eh. Akala ko kinalimutan na niya na meron siyang kaibigan. Bakit hindi ka na ba niya maaalala? Magkaibigan kayo nun. Tsaka kasalanan mo naman kung bakit siya nagtampo sa'yo eh. Ano ho? Nagtampo siya sa akin? Ano raw hong dahilan, inay? Aba, hindi naman siya dating ganyan eh. Ngayon halos ayaw niya na akong kausapin. Hay, tanungin mo na lang yung sarili mo. Ang mabuti pa kumain ka na at baka malate ka pa. Dragona pa naman yung amo mo. Natawa na lang ako sa sinabi ni inay. Kumain na nga ako at pagkatapos naligo. Maaga po akong pumunta sa kondo ni Lexie.
Naabutan ko siyang abala sa pagme-makeup. Pasensya na kung na-late ako ha. No more excuses ha. Dahil dyan, babawasan ko ang sahod mo. Ha? Totoo ba yan? Oo, bakit? Hindi ka naniniwala? Bakit naman ganon, idol? Wala nang marami pang tanong-tanong. Ayusin mo na nga ang mga gamit ko dahil may event tayong pupuntahan. At please lang, ingatan mo ang mga yan dahil mas mahal pa sa buhay mo ang mga presyo niyan. Hindi na ako sumagot pa. Binuhat ko na lang ang mga gamit niya at dinala ito sa kotse. Pagdating sa event, pinaupo niya ako sa gilid habang hinihintay ko siyang matapos. Halos 1 oras din yon kaya pagod na pagod ako. Halos 1 buwan akong naging PA niya. Habang tumatagal, lalo akong nahuhumaling kay Lexi. Gusto ko nang maging katulad niya. Isang araw habang nagpe-perform siya, nag-ayos ako sa dressing room niya at ginaya ko ang makeup niya. Hindi ko na malayang tapos na pala siya at nagulat siya nang makita niya ako. Anong ginagawa mo? Ginagaya mo ba ako? Ang pangit mo ha? Sorry po Ma'am Lexi, bagay naman ho sa akin hindi ba? Tsaka gusto talaga kitang gayahin dahil ang ganda mo kasi. No! Hindi bagay sa'yo. Ang cheap-cheap mo para gayahin mo ko. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin, ha? Tanggalin mo nga yan! Nagulat ako nang magalit siya sa akin. Nagmamadali akong burahin ang makeup ko. Nang matapos ako, pinagsabihan niya ako na wag ko raw siyang gayahin. Pinauwi na niya ako dahil ayaw na raw niyang makita ang pagmumukha ko kahit kailan. Habang naghihintay ako ng masasakyan, may lumapit sa akin. Si Bobby yon. Girl, pwede ba kitang makausap? Bobby? Ikaw pala. Anong pag-uusapan natin? Tungkol kay Bruhilda. Alam ko't nakikita ko na pinapahirapan ka niya. Yun ba? Ayos lang sa akin. Idol ko naman siya eh. Diyos ko, girl. Ano ba yung pinagsasabi mo? Pinapahirapan ka na ng idol mo tapos hahayaan mo lang? Dahil gusto kong gayahin siya. Gusto kong maging siya eh. Hindi naman makapaniwala si Bobby sa sinabi ko. Pero isang nakakalokang ngiti ang pinakita niya sa akin. Gusto mo bang makaganti sa kanya? Alam ko naman na galit ka rin sa kanya eh. Oo, pero... ano naman sa'yo kung galit ako sa kanya? Kung ganon, kailangan ko ang tulong mo. Alam ko naman na kaya mo lang hinahayaan na saktan ka ng gagang yun dahil nahuhumaling ka sa kanya. Ay, ewan ko ba sa sarili ko. Sobrang sakit na nga ng ginagawa niya sa akin pero hinahayaan ko lang. Gusto mo bang gumante? May paraan ako at siguradong mapupunta sa'yo ang lahat ng para sa kanya. Paanong paraan? Effective ba yan? Oo, dahil kukulamin natin siya. Papapangitin para madala siya at bumaba ang paa niya sa lupa. Ha? Teka, masama yan. Huwag mo kong idamay dyan ha. Ayokong makulong. Tsaka takot ako sa karma, no? Ay, hindi ka naman makukulong basta't hindi ka magsusumbong. Tsaka, bibigyan lang naman natin siya ng leksyon para magtanda siya. Kung ganon, paano? Simple lang. Ikuha mo ko ng mahalagang gamit niya. Ha? Ayoko nga. Pag nanakaw na yun eh. Kapag nahuli ako sa kulungan ng bagsak ko, no? Buhok na lang. Pwede na yun. Oo, sige. Payag ako. Pero hindi ako sasabit dyan, ha? Bukas na bukas, sisimplihan ko ang pagkuha sa buhok niya. Oh, heto ang number ko. Tawagan mo yan kapag nakakuha ka na, ha? Agad ko namang tinanggap ang binigay niya sa akin. Pagkatapos nagpaalam na siyang aalis. Sakto namang may dumating na ring jeep, kaya sumakay na rin po ako. Pagdating ko sa bahay, nagtataka si inay kung bakit ganun na lang kaaga ang uwi ko. Hindi ko na lang sinabi ang dahilan, Miss Winnie, dahil alam kong mag-aalala siya sa akin. Oh, bakit ang-aga yata ng uwi mo ngayon? Maaga ho kasing natapos ang trabaho ni Lexi eh. Kumain ka na ba? Hindi pa ho. O sige, pumunta ka na sa kusina. Tamang-tama, may kasama tayong kakain. Sino ho? Ay basta, sa kusina ka na lang dumiretso. Naguguluhan naman akong pumunta sa kusina. Pagkakita ko kung sino, nakaramdam ako ng hiya. Tumabi ako sa kanya kaya naman nailang ako. Kumusta ka na? Ayos lang.
Ikaw, kumusta ka na? Eto, hindi pa rin nagbabago. Oy, siya nga pala. Kailan ka ba babalik sa trabaho natin? Hinihintay ka ni boss eh. Hindi pa sila naghahanap ng kapalit mo. Hindi ko alam eh. Tsaka may trabaho naman ako eh. O siya, kumain muna kayo. Mamaya na ang kwentuhan. Opo, inay. Opo, O sige, humigop kayo ng sabaw hanggat mainit pa. Kumain na nga kami. Hindi ko akalain na makakasabay ko ang best friend ko na sobra ko nang namimiss. Makalipas ang ilang sandali, natapos na kaming kumain. Tinulungan na ako ni Kenneth na magligpit at maghugas ng pinggan. Hindi ko pa rin siya kinikibo dahil nagtatampo pa rin ako sa kanya dahil sa hindi niya pagpansin sa akin nung nasa parehong pinagtatrabahuhan pa kami. galit ka pa ba sa akin ha? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Wala naman akong dapat ikagalit eh. Wala lang. Iniisip ko na baka nagalit ka sa akin dahil hindi na ako nagpaparamdam sa'yo na umiiwas ako sa'yo nun. Naku, wala sa akin yun. Kaibigan kita kaya hindi dapat ako magtampo sa'yo. Siya nga pala. Buti nandito ka. Madalas nga ako nandito eh. Umaasa kasi ko na makita ka at sakto naman ngayon dahil maaga ka nakauwi. Kumusta ka na nga pala ngayon? Ganun ba? Pasensya na ha. Busy kasi ako sa pagiging PA ni Lexie eh. Tsaka ayos lang naman ako ngayon. Alam mo, ang haggard mong tignan oh. Sobrang pagod ka sa kanya no. Tsaka napansin ko nangangayayat ka oh. Ha? Okay lang naman ah. Tsaka ganun naman siguro dahil busy nga ako sa trabaho. Ay, ikaw talaga ha. Nagpapakamartir ka riyan sa artistang yan ha. Oo na. Alam ko naman na sumusobra na siya eh. Pero wag kang mag-alala. Kaya ko to, no? Nagtawanan naman kaming dalawa. Ipinagpatuloy na nga namin ang paghuhugas ng pinggan at pagkatapos namin, niyaya niya akong lumabas ng araw na yon. Pumunta nga kami sa parke kung saan panandalian kong nakalimutan ang nangyari noon sa dressing room. At pagsapit ng gabi, nagpaalam na rin siya sa akin at ganun din ako. O paano? Good night na ha. May pasok pa bukas eh. Oo nga. Sige, salamat ha. Masaya ako ngayong araw na to. Niyakap niya ako na ikinagulat ko naman, Miss Winnie. Pagkatapos, pumasok na ako sa loob ng bahay. Sakto naman na naghihintay si inay. Mukhang ginabi kayo ngayon ha? Opo, inay. Siya nga po pala. Ito, binili ni Kenneth para po sa inyo. Ay, ang bait talaga ng batang yon. Tanong ko lang, umamin na ba siya sa'yo ha? Ano pong aaminin niya, inay? Kung aamin siyang bakla siya, tanggap ko na ho yun, matagal na. Ay, talagang bakla pala ang tingin mo sa kaibigan mo, ano? Hindi naman po siya umamin na bakla siya, inay. Tsaka wala naman po akong pakialam kung hindi siya handang umamin na bakla siya eh. Ay, kung ganon, hindi pa rin pala niya sinasabi sa'yo. Ay, di bale, maghapunan ka na muna. Hindi na ho, inay, busog pa ho ako. Pupunta na lang po ako sa kwarto. Inaantok na rin po kasi ko eh. Tumango na lang si inay. Pumasok na rin ako sa kwarto ko at doon humiga. Naalala ko na naman ang sinabi ni Bobby na tuturuan daw namin ng leksyon si Lexie. Tama nga siya dahil sobra na talagang sama ng pag-uugali ni Lexie. Ngayon parang unti-unti nang natatanggal ang tapaoho ko dahil nakikita ko ang totoong ugali ng iniidolo ko. Dahil doon, natauhan ako. Gusto kong gumanti at agawin ang lahat na nasa kanya. Kaya nang gabing yon, umisip ako ng plano para makakuha ng buhok sa kanya o di kaya'y kagamitan niya. Kaya pagsapit ng umaga, maaga akong gumayak. Pagdating ko sa kondo niya, naabutan ko siyang umiinom ng gatas. Anong ginagawa mo rito? Sino nagsabi sa'yong bumalik ka pa, ha? Papasok ako sa trabaho. Tsaka ano bang ginagawa ko rito? Hindi naman pwedeng tumambay lang ako dito, di ba? Kasi pagsisilbihan kita. Ang tanga mo talaga. Pinaalis na kita tapos may gana ka pang magtrabaho rito? Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Ang sabi ko, ayoko nang makita pang pagmumukha mo. Sige, kung ayaw mo na sa akin, okay lang. Aalis na ako sa'yo. Pero kukunin ko lang ang sahod ko. Okay. Tamang-tama dahil naiayos ko na nga ang sahod mo. Pero bago mo makuha yon, linisin mo muna ang buong kondo ko.
Inis naman akong sumunod, pero naisip ko na yun ang pagkakataon ko para makakuha ng gamit niya nang hindi namamalayan. Nang sandaling malinis ko na ang buong kondo at nakakuha na ako ng gamit niya, kinuha ko na ang sahod ko. Nang makalabas na ako, lumayo muna ako sa kondo bago ko tinawagan si Bobby. Agad naman niya yung sinagot. Hello? Sino to? Si Trisha to. Nakakuha na ako ng gamit niya, Bobby. Okay, sige. Iti-text ko sa'yo ang exact address ko. Sana hindi ka maligaw, ha? Sige, hihintayin ko na lang. Tsaka wag mo akong alalahanin dahil hindi ako maliligaw. Okay, sige. Hihintayin kita rito. Mag-iingat ka, ha? Agad na niyang pinatay ang tawag. Nang ma-text na niya ang address, hindi na nga ako nagdalawang isip na sumakay ng sasakyan. Nang makarating ako sa binigay niyang address, nakita ko siyang nakaabang. Wow! Ang bilis mo, ha? Siyempre naman. Oh, halika na. Pumasok na tayo. Wow! Ang ganda pala ng bahay mo, ha? Mag-isa ka lang rito? Oo, mag-isa lang ako rito. O siya, tama na ang daldal. Nasaan ang gamit ng bruhang yon? Agad kong binigay sa kanya ang nakuha kong ipit na may kasamang ilang pirasong buhok. Natawa siya dahil yun ang nakuha ko imbis na mas mahalagang gamit. Nakakatawa ka talaga, girl. Buti na lang may kasamang buhok. Wala na kasi akong ibang nakita kundi yan lang eh. Alam mo bang pinalinis pa niya sa akin ang buong kondo niya bago binigay ang sahod ko? Hindi na ako magtataka kung ginawa niya yun sa'yo. Pero okay lang yan. Dahil makakaganti na tayo sa kanya. Hindi ba siya mamamatay dyan, ha? Natatakot ka ba? Huwag ka mag-alala. Hindi naman niya malalaman na kulam ang dahilan ng pagkakaroon niya ng sakit. Pero ngayon pa lang, parang nakukonsensya na ako eh. Sa una lang yan. Akala ko ba gusto mong maging siya? Oo, pero... Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin, girl! Tumango na lang ako. Pagkatapos, nagpatulong siyang isarado lahat ang bintana sa buong bahay niya. Nang matapos, gumawa siya ng isang napakalaking hugis between gamit ang dugo ng hayop at pinalibutan niya yon ng itim na kandila. At sa gitna nun, umupo kaming dalawa. Kung ano man ang masasaksihan mo, huwag kang matatakot at huwag kang didilat habang nagre-ritual ako, ha? Kailangan ba talaga yon? Oo, kailangan. Dahil ayaw kitang matakot eh. Tumango na lamang ako, Miss Winnie. Nagsimula na nga siyang magbanggit ng mga hindi ko maintindihang salita. Mabilis ang bawat pag-usal niya ng dasal. Nagulat ako sa biglang paghangin ng malakas at kasabay ng pagbuhos ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Nakaramdam ako ng takot sa mga oras na yon, pero kailangan ko siyang sundin. Maya-maya pa, nag-iba na ang kanyang boses, para yung galing sa ilalim ng lupa. At dahil sa kuryosidad ko, dumilat ako. Hindi po ako makapaniwala sa aking nakita. Sobrang itim ng kanyang mga mata. Parang nasa katauhan siya ng isang maitim na kaluluwa. Ang huli niyang binanggit na mga salita talagang nagpakilabot sa aking buong pagkatao. Pero sabi naman niya sa akin, kaya daw ako nakaramdam ng matinding kilabot dahil hindi lang boses ni Bobby ang narinig ko, kundi ang katauhang sumanib sa kanya na tutulong sa pagbibigay ng sumpa kay Lexi. Nang sandaling matapos ang ritual, bumalik na siya sa dati. Nginitian niya ako at sinabing naging matagumpay raw ang ritual na ginawa niya. Ngayon, susubukan natin kung talagang gumana na ang ritual. Paano? Halika, iabot mo yung buhok at isama mo ang ipit ni Lexi. May litrato niya rin ako na magagamit din natin. Ako na ang bahala. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang sabihin, kaya naman pinanood ko na lang ang gagawin niya. Ipinatong niya ang litrato sa maliit na lamesa kung saan may bungo ng tao at pinaliguan niya yon ng dugo. At pagkatapos, muli siyang umusal ng dasal. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin siya. Tapos na, girl. Tapos na? Ganun lang kadali? Oo! Gusto mo bang subukan? Paano? Sige, ipapakita ko sa iyo kung paano gagana ang pangungulam. Lagyan ng bruha na yan ng malalaking tigyawat sa muka at unti-unting patandain. Ha? Gagana ba yan, ha?
Maniwala ka, gagana yan. Makikita mo sa araw ng concert niya. Hindi siya makakarating dahil wala siyang mukha na maihaharap. Kahit mahirap man paniwalaan ng lahat, nagtiwala pa rin ako sa kanya. Nagpaalam na ako sa kanya na uuwi dahil malapit na rin namang gumabi ng mga oras na yon. O paano Bobby, uuwi na ako ha? Mag-aalala kasi sa akin si inay kapag hindi ako nakauwi ng maaga eh. Sige girl, mag-iingat ka ha. Umuwi na nga ako ng mga oras na yon at makalipas lang ang 30 minuto, nakauwi na rin ako. Pagpasok ko sa loob, naabutan ko si inay na nagtatahi ng damit. Oh, mabuti at nandito ka na. Saan ka ba nanggaling? Kinuha ko lang po ang sahod ko kay Lexie, inay. Nag-resign na rin po ako sa kanya eh. At bala ko na hong bumalik sa dati kong trabaho. Mukhang natauhan ka na yata ngayon ah. Ano ang nangyari? Bakit umalis ka na sa kanya? Tama nga ho kayo, inay. Masama talaga ang ugali niya. Lahat ng fans niya hindi niya pinapansin. Ang sama-sama talaga niya. Ganyan talaga kapag lumalaki na ang ulo dahil sa kasikatan. Hayaan mo na anak. Marami pa namang iba dyan eh. Mas maganda, magaling at mabuting artista. Tama ho kayo, inay. Siya nga po pala. Heto po ang sahod ko sa kanya. May bawas nga lang ho. Na-late lang ako ng isang beses. Kinaltasan niya na kagad ang sweldo ko. Ano? Binawasan ka? Grabe naman yan. Pero hayaan mo. Darating din ang karma niya balang araw. Wag ho kayong mag-alala, inay. Mangyayari ho yan. Anong ibig mong sabihin? Wala ho. Ang mabuti pa ho, magluluto na ako para makakain na po tayo. Huwag mo nang alalahanin ang pagkain, nakaluto na ako. Ganun po ba, inay? Sige ho, kumain na po tayo. Nang gabing yon, hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Lumipas nga ang mga araw, Miss Winnie. Hindi ko nakikitang lumalabas si Lexie sa anumang mga palabas sa TV. Mas naniwala na tuloy ako na gumagana na nga ang kulam sa kanya. Kasabay nun, nakabalik na ako sa dati kong trabaho. Isang araw nun, habang abala ko sa pag-aayos ng mga stocks ng grocery, narinig ko ang bulungan ng mga kasamahan ko tungkol kay Lexie. Mukhang nakikinig ka na naman ah. Oo, ano raw bang nangyari kay Lexie? Hindi na raw lumalabas. Halos mag-iisang linggo na rin eh. Ang sabi ng iba, baka raw nagkasakit. Ha? Imposible. Bakit? May alam ka ba? Wala no. Ano naman alam ko dun sa babaeng yun? Teka, ikaw ba talaga ang kaibigan kong si Trisha? Bakit parang galit ka na yata sa idol mo? Di ba patay na patay ka sa kanya dati at halos gusto mong maging siya? Natauhan na ako eh. Simula nung pinahiya niya ako sa dressing room. Ang sakit din kaya ng ginawa niyang yun. Ano bang ginawa niya? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Wala na yun, wag mo nang isipin. Pero wag kang mag-alala, kakarma hindi naman siya. Ay, ikaw talaga. Ang mabuti pa, magmerienda muna tayo. Pumunta na nga kami sa karinderya para kumain. Habang abala kami sa pagkain, may narinig na naman akong balita sa radyo tungkol kay Lexie. Ay, ang karma nga naman kapag gumante, napakatindi. Tama ka. Siguradong wala na siyang mukhang maihaharap pa ngayon dahil sa nangyari sa kanya. Natuwa ako sa naging balita sa radyo na hindi raw nakapunta sa concert si Lexie kaya maraming fans ang nadismaya dahil naghintay lang daw sila sa wala. Hindi na namin tinapos pa ang pakikinig. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na ulit kami sa trabaho. Ilang buwan ang lumipas, hindi na talaga siya nagpakita. Wala siyang guesting sa anumang programa sa TV. Halos lahat ng mga kumukuha sa kanya, kinansela na at kasabay nun ang pagbagsak niya ng tuluyan. Ano? Naniniwala ka na? Marami talagang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao lang. Naman ako ito sa lola ko eh. Oo, naniniwala na ako. Pero natatakot ako sa magiging resulta eh. Deserve lang ang nangyari sa kanya. Dahil napakabulok ng pag-uugali ng bruhang yun eh. Babalik pa ba siya sa dati? Depende. Ano, kain tayo? Treat ko dahil naging successful ang ginawa natin sa kanya.
Okay, sige. Sabi mo yan ha? Nilibre niya nga ako at naging magkaibigan na rin kaming dalawa dahil napakabuti naman niya sa akin. Pagkatapos naming mamasyal at kumain ni Bobby, nagpaalam na kami sa isa't isa. O paano, uuwi na ako Bobby ha? Siguradong hinihintay na ako ni Inay eh. Dumalaw ka ulit ha? Alam mo naman na nalulungkot akong mag-isa eh. Mabutit naging kaibigan nga kita kaya sumaya ako ulit. May trabaho ka na ba ha? Wala pa nga eh. May alam ka ba? Ipasok mo naman ako. Kung gusto mo sa pinagtatrabahuhan ko na lang ka magtrabaho, magandang sweldo ron at napakabait pa ng boss ko. Sige, sabi mo eh. Basta kapag pumayag, sabihin mo kagad sa akin, ha? Oo, siya, sige. Uwi na ako ha. Babalitaan na lang kita kapag pumayag na ang boss namin. Aasahan ko yan, girl, ha? Oo, sige. Bye! Nang makapagpaalam na nga ako sa kanya, agad na akong nag-abang ng masasakyan. Ilang sandali lang nakarating na rin ako ng bahay. Hindi ka nagtrabaho? Hinahanap ka kasi sa akin ni Kenneth eh. Saan ka ba nang galing ha anak? Opo inay hindi nga po ako nakapasok. Pasensya na kung hindi po ako nakapagpaalam ha. May mahalaga po kasi akong pinuntahan eh. Ganun ba? Gusto mo bang kumain? Hindi na po, busog pa po kasi ko eh. Matutulog na lang po muna ako. Pagpasok ko sa kwarto, tinignan ko ang mga nakasabit na poster ni Lexi. Kaya isa-isa ko yung tinanggal. Dati-rati, halos excited akong idikit sa dingding ng kwarto ko ang lahat ng picture at posters niya. Ngayon wala na itong halaga para sa akin. Nang matanggal ko na nga ang lahat, agad kong inipon yon at akmang itatapon sa basurahan na naroon sa kwarto ko. Tignan ko lang kung makabalik ka pa sa dati. Kapag nakita kita, ilalantad ko ang pagmumukha mo sa publiko. Malalaman nila na hindi ka talaga dapat idolohin ng mga kabataan o ng sinuman. Sabi ko habang masamang nakatitig sa litrato niya. Pagkatapos sinira ko ang mga yon at itinapon na ng tuluyan. Pasimple kong inilabas para hindi mapansin ni Inay. Nang maitapon ko na nga, agad din akong bumalik at nilinis ang kwarto ko. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ako at nagpa siya ng matulog. Kinabukasan maaga akong sinundo ni Kenneth. Sakto naman na natapos na akong naligo. Pinapasok ko siya at pinakain na rin ng almusal. Ang sarap ho ng luto nyo, tita. Grabe, parang gusto ko na ho kayong maging nanay eh. Ay, salamat. Pwede mo naman akong tawaging nanay dahil dyan na rin naman papunta yan eh. Siya nga pala, nasabi mo na ba sa anak ko ang gusto mong sabihin? Hindi pa nga po eh. Siguro ho, hindi pa oras para sabihin sa kanya. Tsaka ayoko hong layuan niya ako eh. Ay, naiintindihan ko naman iho. Pero sana bilisan mo naman dahil naiinip na ako. Ang alin ho ang bibilisan niya, Inay? Ano ho ba ang gusto niyong sabihin sa akin ni Kenneth? Huwag na muna sa ngayon. Ayokong mailang ka sa akin eh. Magkaibigan tayo at ayokong magbago ang tingin mo sa akin. Ay, mukhang magdadrama ka pa eh. Nako, tara na nga at kumain na tayo. Siguradong mapapagalitan tayo ng supervisor natin kapag nalate tayo nito eh. Natawa na lang sila ni Inay kaya naman napailing na lang ako. Nang matapos po kami, agad na kaming nagpaalam kay Inay. Pagdating namin sa trabaho, ganun pa rin. Iginugol namin ang oras namin sa pagtatrabaho. Nang lumipas ang ilang linggo, nakapasok na rin sa pinagtatrabahuhan ko si Bobby. At kasabay nun, ang aksidenteng pagkikita namin ni Lexi. Nakabalot ang ulo niya ng tuwalya at nakasalamin pa siya. Pero kilalang kilala siya ni Bobby. Wow! Ang bruha! Lumabas na rin sa kanyang lungga. Anong nangyari? Bakit ganyan ang damit mo, Bruhilda? Nagulat naman kami nang biglang magsalita ng ganun si Bobby. Sakto nang makita namin ang babae na tumatakbo palayo pero natapilok siya at bumagsak sa lupa. Natanggal ang balabal sa kanyang muka at pati na rin ang kanyang salamin. Halos napahawak ako sa bibig nang makita ko kung anong naging itsura ngayon ni Lexi. Oh, Lexi! Bakit nagtatago ka? Tsaka bakit mo kami tinatakbuhan, ha? Hindi ka naman namin hinahabol, ah! Layuan niyo ako! Mga peste talaga kayo kahit kailan! Bakit ba galit na galit ka? Wait, ano nangyari sa mukha mo, ha? Grabe ang pangit. Karma is waving.
Pwede ba? Lubayan niyo ako. Inggit lang kayo dahil wala kayong meron ako. Wow! Mas lalong hindi namin gusto ang meron ka ngayon, no? Tignan niyo siya, oh! Ang sikat na artista noon, ngayon, sobrang pangit na! Huwag niyong kakaawaan yan dahil sagad sa buto ang kasamaan ng bruhang yan! Kung ano kinaganda ng mukha niya dati, ganun naman kasama ang totoong ugali niyan! Please, stop! Stop mo yung mukha mo! Ang bilis ng karma, no? Bagay lang sa'yo yan dahil bukod sa isnabera ka sa mga fans mo, basura pa turing mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Sobrang bad ng ugali mo! Habang pinapahiya ni Bobby si Lexie, ako naman nakaramdam ng awa para sa kanya. Bukod kasi sa halos magmukhang matanda na siya, punong-puno pa ng malalaking tigyawat ang mukha niya. Sinubukan ko namang pigilan si Bobby pero patuloy pa rin siya. Kaya nang nakabangon si Lexie, tumakbo na siya paalis doon. Wala siyang pakialam kung makita man ng lahat ng taong nandoon ang mukha niya ngayon. Grabe ka naman sa tao, Bobby. Bakit mo naman pinahiya siya? Deserve niya lang yun, no? Kulang pa nga yun eh. Pero tao pa rin siya. Tama si Bobby. Deserve niyang mapaya sa lahat. Hindi mo ba naalala mga ginawa niya sa'yo? Dahil ako, tandan-tanda ko pa ang lahat ng yun, Trisha. Ay, pati ba naman ikaw, Kenneth? Kakampihan mo pa rin si Bobby? Hindi sa ganun. Minsan, maganda ring mapaya ang taong gumagawa sa'yo ng mali para ma-realize niya lahat ng mga kasalanan niya. Alam mo, girl, huwag ka nang makonsensya. Bagay lang naman sa kanya yun, no? Ang mabuti pa, ikain na lang natin yan. Pagdating talaga sa pagkain, no? Hindi nagpapahuli tong si Bobby. Ang takaw mo talaga, no? Abay, syempre, no? Pagkain yan, no? Tsaka hindi ako matakaw. Type lang akong lapitan ng mga pagkain. Ikaw talaga, oh. Tara na nga, dahil nagugutom na rin naman ako eh. Kayo talaga, oo. Nang mangyari yon, nakaramdam na ako ng konsensya at awa para kay Lexie. Makalipas ang halos 2 araw, lumabas ang balita tungkol kay Lexie. Nalaman ng lahat ang nangyari sa mukha niya. Ang iba, halos kutsain siya at ang iba naman, naawa sa kanya. Isang araw noon habang naglalakad ako ng mag-isa, nakasalubong ko si Lexie. Nakabalabal pa rin siya at nakasalamin. Lumapit siya sa akin at gusto niya akong kausapin. Pwede ba kitang makausap? Tungkol saan? Nagmamadali kasi ako eh. Pasensya na. Sige na. Nakikiusap ako, Trisha. Sige, lumayo tayo sa mataong lugar ha. Dahil kapag nakita ka nila, siguradong pagpipiestahan ka nila. Agad ko namang hinila si Lexie palayo roon. Nang masiguro kong wala ng tao roon, tinanong ko siya kung anong kailangan niya sa akin. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa iyo. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo eh. Okay, pero huli na ang lahat, Lexie eh. Alam mo bang halos lahat ng picture at magazine mo, itinapon ko na? Ipinagtatanggol kita noon sa lahat ng mga taong may ayaw sa'yo. Tapos ganun ang gagawin mo sa akin? Sorry talaga. Sorry? Kaya ka ba nagsusorry dahil ganyan na ngayon ang itsura mo? Hindi. Dahil na-realize ko na ang lahat ng pagkakamali ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Magbabago na ako. Sa totoo lang, masama pa rin ang loob ko sa'yo eh. Pero naisip ko na hindi naman kita kaano-ano para magalit ako sa'yo. Siguro, patawarin mo na lang muna yung sarili mo. Tumango na lang siya at nginitian ako. Pagkatapos, nagpaalam na siyang aalis na. Sa puntong yon, nakaramdam ako ng awa sa kanya, Miss Winnie. Kaya habang pauwi ako, napag-isip-isip ko na mali ang lahat ng ginawa namin sa kanya. Kaya naman tinawagan ko si Bobby para makausap siya tungkol kay Lexie. Hello, Bobby? Oh, hello. Girl, bakit napatawag ka? Pwede ba tayong mag-usap ng personal? Tungkol saan? Mas mabuting sabihin ko na lang sa'yo kapag nagkita tayo. Sige, ngayon na ba? Oo, sana eh. Okay, pumunta ka na lang dito sa bahay. Okay, sige. Pagkababa ko ng tawag, nag-abang kagad ako ng masasakyan. Nang makasakay na ako, ilang minuto lang nakarating na rin ako sa bahay ni Bobby. Ano ba ang pag-uusapan natin, girl? Tungkol kasi kay Lexie eh. Oh,
Bakit naman natin siya pag-uusapan? Naaawa na ako sa kanya. Ikaw ba? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi ko alam. Dapat pa ba nating kaawaan ng katulad niya? Pero alam naman natin na mali ang ginawa natin sa kanya. Binigyan lang naman natin siya ng leksyon, girl. Masama bang gumanti sa mapang-aping katulad niya? Alam ko naman yon. Pero sana patawarin mo na rin siya. Ay naku, mahirap yan, no? Hindi madaling magpatawad kung sumusobra na. Teka, ano ba talaga ang gusto mong sabihin, ha? Gusto ko sanang alisin na natin ang kulam sa kanya eh. Ano? Bakit naman natin gagawin yun? Para maging maayos ng lahat. Hindi pa ba sapat ang lahat ng nangyari sa kanya? Yung bumagsak siya, nalaos at wala nang malapitan? Hindi ba sobra na yun? Ay nako, girl. O sige, okay na. Tatanggalin na natin. Hindi naman mahirap na gawin yun eh. Malakas ka sa akin eh. Niyakap ko siya dahil sa sobrang tuwa ko, Miss Winnie. Nang araw ding yon, tinanggal na namin ang kulam kay Lexi. At sana yun ang daan para tuluyan na siyang magbago. Makalipas ang ilang linggo nang tanggalin namin ang kulam sa kanya, wala pa rin kaming naging balita sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang kumakain kami sa karinderya, lumapit sa amin si Lexi. Pwede ba akong makiupo? Ay! Anong ginagawa mo rito, no? Ayoko mahawaan ng kapangitan mo. Bobby, ano ba? Please, hayaan mo siya. Pasensya ka na ha? Pasalamat ka, ha? Nakiusap sa akin ang kaibigan ko. Kung hindi, paalisin kita rito, no? Ikaw talaga kahit kailan. Ano bang naisip mo? Bakit ka ba tumabi sa amin, ha? Gusto ko lang makausap silang dalawa. Para saan? Hayaan nyo na nga. Sige Lexi, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin sa amin. Salamat. Gusto ko lang talagang humingi ng sorry sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Lalo na sa'yo, Bobby. Napakabuti mo sa akin kahit na sobrang sama na ng pinakita ko sa'yo noon. Mabait kang PA at maasikaso ka sa akin noon. Buti naman alam mo, no? Sorry talaga. Sana mapatawad niyo ako sa mga nagawa ko sa inyo. Gusto kong magkaroon ng kaibigan na katulad niyo. No. Eki sa mga Lexi rito. Hindi namin hahayaang makapasok ang bad evil sa pagkakaibigan namin, no? Hoy Bobby, grabe ka ha. Humihingi na nga ng sorry yung tao eh. Alam mo, girl, madali lang naman makipagkaibigan eh. Pero mahirap makahanap ng totoong kaibigan. Lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na yung taong gusto makipagkaibigan sa'yo, may ginawang masama sa'yo noon. Oo, nandun na nga tayo, Bobby. Pero bakit hindi ba natin siya pwedeng pagbigyan? Wala namang masama ron eh. Lahat ng tao deserve ang second chance sa buhay. Ay, nako. Okay, sige. Pero hindi mo makukuha ang tiwala ko hanggat hindi mo napapatunayan ang sarili mo, ha? Nang araw na yon, hinayaan namin siyang maging miyembro ng pagkakaibigan naming tatlo. Kasabay nun, nagtapat na si Kenneth sa akin ng kanyang totoong nararamdaman. Ang saya no? Biruin mo ang dating isnaberang artista, ngayon pala kaibigan na. Tama ka. Lahat naman ng tao may pag-asa magbago. Lalo na yung may pusong nagmamahal ng totoo. Ang corny mo talaga. Trisha, alam kong magkaibigan tayong dalawa. Pero may gusto sana akong ipagtapat sa'yo eh. Ano yon? Gusto kita. Mahal na mahal kita noon pa eh. Ha? Joke ba yan? Hindi ako nagjo-joke, Trisha. Totoong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Hindi naman ako makapaniwala na may gusto pala sa akin si Kenneth. Noon pa. Hindi ako kagad nakasagot dahil sa pagkabigla. Makalipas lang ang isang linggo, pinayagan ko na siyang manligaw sa akin. Nang malaman yon ni inay, sobrang tuwa naman ng nanay ko. Alam mo, masaya ako kung mapupunta ka kay Kenneth, anak. Napakabuting bata doon. Hala, pinamimigay niyo na ba ako ha, inay? Siyempre hindi ano. Anak kita pero gusto kong mapunta ka sa tamang lalaki. At sa tingin ko, si Kenneth yon. Hindi pa ho kami, inay. Hindi ko pa nga ho siya sinasagot eh. Eh ano pa bang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa siya sinasagot?
Huwag po muna kayong magmadali, inay. Hindi pa ho ako handa. Kailan ka pa magiging handa? Kapag patay na ako? Abay, bigyan mo naman ako ng apo, ano? Napakamot na lang ako sa aking ulo nang sabihin niyo ni inay sa akin. Makalipas lang ang halos 1 taon ng panliligaw ni Kenneth sa akin, sinagot ko na rin po siya, Miss Winnie. Talaga? Sinasagot mo na ako? Oo nga, paulit-ulit. Hindi. Hindi lang talaga ako makapaniwala eh. O ngayon, naniniwala ka na. Oo, naniniwala na ako. Pangako, magiging mabuting boyfriend ako sa'yo. Grabe, girl! Ang haba naman ng hair mo! Ikaw talaga. Ikaw naman, kailan ka magkakaroon ng jowa ha, Bobby? Hay, wala pa rin eh. Laos ang beauty ko, no? Pero hayaan mo, siguro hindi pa ito ang time para magka-boylet ako. Hindi nagtagal, nagpakasal na po kaming dalawa ni Kenneth. Habang si Bobby naman, naging supervisor naman ng dati naming pinagtatrabahuhan. At si Lexie naman, muling sumikat at inidolo ng mga fans niya. Hindi na siya yung dating Isnabera, kaya mas lalo siyang hinangaan ng nakararami at isa na naman po ako ron. Uy, sorry talaga ha. Hindi ako naka-attend ng kasal nyo eh. Ang dami kasing trabaho eh. Naging busy talaga ako. Ayos lang. Ano ka ba? Okay lang yon. Naiintindihan ka naman namin eh. Salamat talaga ha. Siya nga pala. Kumusta ang kasal nyo? Ayos lang. Sobrang saya naming mag-asawa. Ikaw ba? Kailan ka ba magbo-boyfriend ha, Lexie? Nako, hindi muna no. Focus muna ako sa karir ko. Nagpatuloy na nga ang kasikatan ni Lexie hanggang sa magkaroon na rin siya ng asawa at sariling pamilya. Kami naman ni Kenneth, nabiyayaan na rin ng 3 magagandang anak na naging dahilan ng sobrang kasiyahan ni inay. Kasabay nun, nagkaroon ng panibagong pag-ibig ang nanay ko. Hinayaan ko naman siyang maging masaya, Miss Winnie. Ipinakilala niya sa amin ang lalaking gusto niya. Mabait ang naging pangalawang asawa ni inay at naging parang ama na rin ng turing ko sa kanya. Tungkol naman sa pagkakaibigan naming 4, mas lalo pa itong tumatag, Miss Winnie. At sa paglipas ng maraming taon, marami mang pagsubok ang nararanasan namin, pero lahat ng yon nakayanan namin ng magkakasama. At ang pinaka natutunan ko sa aking karanasan, huwag mainggit kung anong meron ng iba. At ang pagiging isnaberang artista, kahit gaano ka pa kasikat o kagaling, mas naaalala ng tao kung ano ang trato mo sa kanila. Ang pagiging mabuting tao, nag-iiwan ng mas magandang impresyon kaysa sa panandaliang kasikatan lamang. Sana po ay may natutunan kayo sa kwentong ibinahagi kong ito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ang isa niyong avid listener, Trisha. Sana po nagustuhan niyong ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukompleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre. Shoutout po kay John Hasley Basilio, Kay Limay 34, kay Helen Atencio at sa mga kasamahan niya sa trabaho na sina Bing, Nancy at Jenny, kay Maria Victoria Supresensya, at kay Yasi Miguel na nag-comment po sa mahangin na airpat upload. Ang sabi po niya, "Hi Miss Winnie, sobrang gustong-gusto ko po lahat ng mga storya nyo. Isa po ako sa masusugid nyong tagahanga. Mula nang napanood ko ang mga video po ninyo, nagustuhan ko na po. Lagi po akong nakasubaybay. Pakibati naman po, Joan Miguel ng Palanan, Isabela." Thank you po Ma'am Joan sa comment ninyo. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Patuloy pa rin po sa paglaki ang pamilya natin. Yes. More subscribers po para sa ating channel. Go, go, go. Siyempre, hindi po yan marireach kung wala ang tulong ninyo. Tama. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye.